narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mami Agatha, kayo pala. May sadya kasi ako sa'yo, Iha. Kasama niyo na po ba si Grace? Dapat sana. Kaya lang ay medyo nanghina na naman siya, kaya pinagpahinga ko na lamang. Ay, ganun po ba? Tama po yun. Ano nga po palang sadya niyo? Bukas kasi, aalis na kami patungong Amerika. Gusto ko sana na maipasyal man lamang si Daryl. Maipamili siya ng mga gamit niya. Ibibili ko tuloy kayo ng mga kailangan niyo rito sa bahay. Bukas na pala ang alis ninyo ni Grace. Bakit ka nalulungkot? Akala ko ba nagkakaunawaan na tayo? Pasensya na po. Hindi ko lang kasi mapigilan. Ibabalik ko rito si Grace. Yan ang asahan mo. Maraming salamat po. O ano, payag ka bang makapamasyal at makapamili kami ni Daryl? Narito na po tayo sa bahay doon, Agatha. Daryl, apo. Halika na. Bumaba na tayo. Ano pong gagawin natin sa malaking bahay na ito? Hindi tayo magtatagal dito. Kukunin lamang natin ang sasakyan na gagamitin natin sa pag-alis. Kala ako ba naman nandito si Grace? Ay, wala siya eh. Pero makikita mo siya mamaya. Talaga po? Wala. Oo, sabi. Dahil pumayag si Emelita na isama kita sa Maynila. Pero sabi po ni Inay, mamamasyal at mamimili lang tayo. Sabi lang niya yun sa'yo. Para maging komportable kang sumama sa akin. Pero ang totoo, pumayag siyang isama kita kay Grace. Pero, babalik niyo rin po ba ako sa amin? Oo. Si Igme ang magbabalik sa'yo. Igme, di ba? Oo, Daryl. Kaya sumama ka na sa lola mo. Bakit ganun? Gabi na. Wala pa si na Mami Agatha. Nasaan na kaya sila? Emelita! Ay, kayo pala Aling Iska. Hindi ko na malayan yung paglapit Uy, niyo. napadaan ako dito sa tapat ninyo eh. Nakita kita. Para may hinihintay ka dito sa labas. Hinihintay ko po yung biyanan ko. Isinama niya kasi si Daryl. Saan nagpunta? Ipapasyal daw po niya at ipamimili ang anak ko. Bago sila umalis ni Grace bukas, papuntang Amerika. Maganda naman palang dahilan eh. Bakit nag-aalala ka? Kasi kaninang tanghali pa sila umalis. Gabi na wala pa rin. Baka naman na traffic lamang. Parating na yun. Huwag Daryl? Daryl, narito ka. Oo, Grace. Sinama ako dito ni Lola Agatha. Pero, paano si Nay? Apo, pumayag si Emelita na isama ko ang kapatid mo. Para daw maging masaya ka. Talaga po? Ay, oo, Apo. Daryl? Di ko alam. Sila ni Inay yung magkausap. Nalaman ko na lang na pumayag si Inay kay Lola Agatha. Huwag niyo nang alalahanin ng nanay niyo. Kaya na niya ang sarili niya. Ang dapat niyong gawin, ikaw, Grace, magpahinga na dahil maagang alis natin bukas. Opo. At ikaw naman, Daryl, sumama ka sa akin, ha? Doon ka na matutulog sa silid ko. Para
may kasama ka sa pagtulog. Balikan natin ang kasaysayan ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit. Dito pa rin sa ating dulang. Oh, umaga na pala. Sarap ang tulog ko. Oh, napagod kasi ako kagabi sa opisina. Tumtawag sa cellphone ko. Si Emelita. Sagot nga. Hello, Emelita. Napatawag ka. Fernando, tulungan mo ako. Bakit ka umiyak? Ano nangyari? Doña Agata, ihahatid ko po ba kayo sa airport? Ay, hindi na. Kami na ang bahala ng driver ko dito. Umuwi ka na sa probinsya. Opo. At kapag nagpunta ang tangang si Emelita, huwag na huwag mong ituturo ang address ko dito sa Maynila, ha? Po? At kahit nasa Amerika na kami, ayoko pa rin malaman niya ang address ko rito. Sabihin mo, magpasalamat na lamang siya dahil gagaling ang anak niya at magkakaroon pa ng isang magandang kinabukasan sa piling ko. Masusunod po. Ano? Hindi na ibinalik ni Tita Agata si Daryl? Oo. Sabi niya ipamimili lang niya si Daryl dahil nga ngayon na aalis nila ni Grace papuntang Amerika. Pero hindi niya na binalik ang anak ko. Ano ginawa ni Tita Agata? Magdamag akong hindi nakatulog dahil nga sa pag-aalala kung ano talaga ang nangyari. Makikita rin natin si Daryl, Emelita. Fernando, natatakot ako. Baka isama din niya si Daryl. Baka tuluyan ko lang hindi makapili ang mga anak ko. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Huminahon ka. At tinawagan mo ba siya sa cellphone niya? Oo, pero hindi naman nagre-ring yung cellphone ni Mami Agata. Fernando, pakiusap. Samahan mo ako magpunta sa bahay nila. Ngayon din. Baka hindi ko na maabutan ng mga anak ko. Balikan natin ang kasaysayan ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit. Dito pa rin sa ating dulang. Mga ginintuang kasaysayan. Bakit parang walang tao? Kanina pa tayo nagdo-doorbell. Pero walang lumalabas. Nasaan na silang lahat? Nagtataka nga rin ako eh. Kahit si mga igme, hindi ko makita rito sa bakura. Ang mga anak ko, nasaan na sila? Oh, Diyos ko, huwag mo pong itulot mawala sa akin ng mga anak ko para mo nang pungawa. Huminahon ka, Emelita. Paano akong iinahon? Wala na nga sa akin si Grace. Ngayon pati si Daryl na wala na rin. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Paano natin makakausap ang mga tao kung aalis tayo? Babalik ulit tayo dito. Baka talagang wala nga ang tao rito. Pero Fernando, ang mga anak ko... Oo, tutulungan kitang makita silang muli eh. Magtiwala ka. Kawawa naman si Emelita. Damang-dama ko kaninang paghirap ng kanyang damdamin. Tita Agata, bakit mo ginawa ito? Bakit mo inilayo kay Emelita ang kanyang mga anak? Wala naman siyang kasalanan sa iyo. Hindi niya kasalanan maging mahirap.
at mahalin ang anak ninyong si Lorenzo. Paano mo pa mauunawaan yun? Kailangan matulungan ko si Emelita. Kailangan makita namin kung saan dinala ni Tita Agatha ang mga bata. Bukas, babalik uli kami sa malaking bahay. At tatawagan ko rin ang mga kakilala kong kaibigan ni Tita Agatha. Baka may maitulong sila sa amin. Ako na nga lang ang magdidilig ng mga halaman dito sa Ardel. Total, wala naman akong ginagawa. Maluwag na ang panahon ko ngayon. Dahil nasa Amerika na ang amo kong si Donya. Sabi nga pala ni Diday, nagpunta rito sina Emelita at Fernando kahapon. Pero hindi nila hinarap. Tama lang ang ginawa nila. Kawawang Emelita. Nagpaloko kay Doña Agatha. Ngayon, lubusan nang nailayo sa kanya ng Doña ang kanyang mga anak. Pambihira ito si Diday. Hindi pala niya naisara ang gate na pumasok sa kanina. Maisara na nga. Talaga naman. Pagsasabihan ko mamaya ang babaeng yan. Ito ang gate na ito. Ewan ko, laging kinalilim. Malimpe! Sandali ho. Sina Emelita at Fernando, nagbalik sila. May itatanong kami sa'yo. Kayo pala. Ano kailangan niya? Nasaan po ang anak ko? Bakit hindi niyo na binalik si Daryl sa bahay? Kayo ni Doña Agatha nag-uusap, di ba? At hindi niyo ako kaharap. Ba't ngayon akong tinatanong mo? Huwag naman ho kayong magsalita na parang wala kayong alam. Nakita ko, kayo nagmaneho ng sinasakyan nila. Oo nga. Pero pagdating dito, iniwanan nila ako. Silang dalawa na lang ni Daryl ang umalis. Wala hong tao rito kahapon ang magpunta kami rito. Nagkataon na umalis kami lahat. Pinayagan kami ni Doña Agatha. Bakit ginawa ito ni Mami Agatha sa akin? Ang buong akala ko, nagbago na siya. Bakit niya tinakas ang anak ko? Bakit? Paano haharapin ni Emelita ang masakit na panibagong dagok na ito sa kanyang buhay? Mga nagsiganap, si Kit Del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa mahalagang papel na Emelita. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Buboy Salonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito ay mula sa madamdaming panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Emelita, muling magbubukas ang pintuan ng langit dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan. Narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan. Maliwanag ng lahat. Kunwari lang pagbabagong ipinakita sa iyo ni Tita Agatha. Hindi ako dapat naniwala sa kanya. Suklam pa rin sa akin si Doña Agatha. Emelita, Paano pa ngayon maibabalik sa akin ang mga anak ko? sisikapin kong malaman ang address ni Tita sa Amerika. Pati na ang phone number niya para makausap natin siya. Mahal na mahal ko ang aking mga anak. Sila ang inspirasyon ko. Ngayon wala na sila sa piling ko. Paano ko pa makakaya ang patuloy na mabuhay?
Magpakatatag ka sana, Emelita. At patuloy kang umasa na muli kayong magkikita ng iyong mga anak. Yun ang nangyari kahapon, Doña Agata. Kahit ano pa ang gawin ng pobreng babaeng yun, wala na siya magagawa pa. Nasa akin ang mga apo ko. Malas niya dahil tanga siya. Paano ho kung muli silang magbalik dito ni Fernando, ma'am? Hayaan mo lang. Wala naman ang mga bata dyan. Baka ho, tulungan ni Fernando si Emelita Kahit tumulong pa siya, wala siya magagawa. Nasa ibang bansa na kami. At dito ko babaguhin ang aking mga apo. Sige po, Doña Agata. Siya nga pala. May padadala akong pera. Bonus ko sa'yo. Naku, Dahil sa maganda mong trabaho sa akin. naku, salamat po, Doña Agata. Naku, maraming salamat po. Daryl, apo? Bakit hindi ka lumalabas dito sa kwarto mo? Nalulungkot ka ba? Dahil dinala na sa ospital ang kakambal mo? Opo, Lola. Huwag ka mag-alala. Pansamantala lamang siya doon. Gagaling din siya. Kahit na gumastos ako na malaki, gagawin ko. Makaligtas lamang siya sa kanyang sakit. Salamat po. Oo. Smile naman dyan. Alam mo ba? Kamukha mo ang tatay mo. Pati na pagkakaroon niya ng dimple, minana mo. Lola, gusto ko po sana makausap si Inay. Kasi sigurado nag-aalala na yun sa akin. Daryl, apo, may ipagtatapat ako sa iyo. Hindi ko pa ito sinabi kay Grace dahil ayokong makasama sa kanyang kalagayan. Ano po yun? Hindi niyo na makikita pa si Emelita. Bakit po? Dahil ipinagbili niya na kayo sa akin. Di po totoo yan! Mahal kami ni Inay! Totoo ang sinabi ko, Daryl. Katunayan, binigyan ko siya ng isang malaking halaga bilang bayad. Sinasabi niyo lang yan para magalit ako sa kanya. Apo, hindi ko kayo magagawang lokohin. Mahal ko rin kayo. Dahil ala-ala kayo sa akin nang namayapa akong anak. Ang sabi ni Emelita, ayaw niya na maghirap pa. Hindi niya kayo kayang buhayin. Lalong hindi niya kaya ipagamot si Grace. Iyon ang dahilan, apo. Kaya niya kayo pinagbili sa akin. Di ako naniniwala sa inyo! Salbahay kayo! Kayo pala, Aling Iska. Pinasyalan kita dito dahil ilang araw ka nang hindi nagtitinda. May sakit ka ba? Ay, si Daryl nga pala. Ilang araw ko na rin siyang hindi nakikita. Aling Iska. Oh, ay bakit bigla kang umiyak? Hindi na binalik ng binan ko si Daryl. Ano? May kutob kami ni Fernando. Isinama niya mga anak ko sa Amerika. Huh, Diyos ko, pakunwari lang palang ipinakita niya kabutihan? Ngayon ako nagsisisi kung bakit ako naniwala sa kanya.
Balikan natin ang kasaysayan ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit. Dito pa rin sa ating dulang. Mga ginintuang kasaysayan. Oh, halika na. Mag-lunch na tayo. Ay, oo mong kumain. Apo, kagabi hindi ka na naghapunan. Hindi ka rin nag-breakfast kanina. Dan ngayon, hindi ka magla-lunch. Aba, hindi na pwede yan, Apo. Magkakasakit ka sa ginagawa mo. Lola, pakiusap po. Tawagan niyo si Inay. Gusto ko siyang makausap kahit sandali lang. Sinabi ko na sa iyo. Ipinagbili niya na kayo sa akin. Malamang, iba na rin ang cellphone number niya. Bakit niyo gagawin yun? Para hindi ko na siya makontak. Di ako naniniwala. Hindi mo kang pera si Inay. Sa maniwala ka o hindi, binigyan ko talaga siya ng malaking halaga. At malamang, ginamit niya yon para makalayo na rin sa tinitiran niyo. Kaya, Apo, kalimutan mo na siya. Ayoko. Mahal ko nanay ko. Ako ang tunay na nagmamahal sa inyo. Apo, bibigyan ko kayo ng maginhawang buhay na magandang kinabukasan. Lahat ang magustuhan nyo, makukuha nyo. Ganyan ko kayo kamahal. Si Fernando ito nakikita kong papunta din kina Emelita. Tatawagin ko nga. Fernando! Hoy! Aling Iska, magandang tanghali po. Magandang tanghali din. Ikaw ba'y pupunta kina Emelita? Oo. Halika, sabay na tayo. Mabuti nga at ng dalawa tayo makipagkwentuhan sa kanya. Sige po. Alam mo ba, ako'y awang-awa sa kanya. Lalo na ho ako. Mahaba ng paghihirap niya. Ginawa pa ito sa kanya ni Tita Agatha. Ay, maitanong ko lamang. May pag-asa pa bang maibalik kay Emelita sina Daryl at Grace? Nagkasabay kami ni Aling Iska sa daan, Emelita. O ano ba, kumusta ka na ba, Emelita? Eto po. Malungkot pa rin. Lagi ko sing naalala mga anak ko. Kaya ba, hindi mo nakakain ng mga dinadala kong pagkain? Pasensya na po, Aling Iska. Pero talagang hindi ko malunok ang pagkain. Siya nga pala, may dala akong mga prutas dito. Oh. Sasabayan ka namin ni Aling Iska na kumain para ganahan ka. Siya nga naman, Emelita. Sige na. Nasasaktan at naghihirap pa rin ang damdamin ko. Gabi-gabi naaalala ko yung pagkukwentuhan namin ng kambal. Yung kapag sinusubuan ko sila ng pagkain. Pero ngayon, pareho na silang wala sa piling ko. Kahit isa man lang sa kanila, iniwan ni Doña Agatha para sa akin. Ay, Emelita. Alam mo, Emelita, kapag nakikita kitang ganyan, gusto kong sisihin ang sarili ko. Ay, Diyos ko. Dahil pinayuhan kitang magtiwala sa matandang Donyang yun. Kaya may kasalanan din ako sa iyong paghihirap. Balikan natin ang kasaysayan ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit. Dito pa rin sa ating dulang. Mga ginintuang kasaysayan.
Medyo okay naman. Sabi ko nga kay Lola, baka pwedeng umuwi muna ako sa bahay niya para makasama kita. Kaso, hindi pa raw pwede dahil maraming gagawin pa sa akin. Kaya nga, ako na lang ang sinama niya dito sa'yo. Buti nga eh. Alam mo, miss na miss ko na si Inay. Kumusta na kaya siya, no? Tiyo, namimiss din niyo tayo. Kapag pwede na ako umuwi sa bahay ni Lola, sasabihin ko sa kanya, i-video chat natin si Inay. Diba okay yun? Oo, maganda yun. Kaya, magpagaling ka na ha. Para makausap na natin si Inay. Naaalala ko ang istidang ito. Paborito itong suotin ni Grace. Pero ngayon wala nang gagamit nito. Dahil malayo na siya sa akin. Silang dalawa ni Daryl. Hindi ko nga alam kung kailan pa sila makakabalik sa akin. Diyos ko, ibalik mo po sa akin ang mga anak ko. Para mo na pong ako. Kailangan ko po sila. Diyos ko. Ba, si Melita yung natatanong ko sa labas ng gate. Narito na naman siya. Ay nako, kahit mag-doorbell ka dyan, hindi kita bubuksan. Umuwi ka na, mapapagod ka lang. Mag-igme! Apo! Alam ko na dyan kayo. Pakiusap. Buksan niyo tong gate. Bahala ka sa buhay mo. Makulit eh. Ibigay niyo sa akin kahit na phone number man lang ni Mami Agatha sa Amerika. Para makausap ko mga anak ko. Pambihira talaga itong babaeng to. Ang kulit talaga. Teka nga. Emelita, umuwi ka na. Kahit naman umiyak at sumigaw ka dyan, ala mangyayari. Dahil wala dito mga anak mo. Mauulanan ka lang dyan. Hindi ako aalis dito. Hanggat hindi niyo binibigay sa akin ang cellphone number ni Doña Agatha. Ay, sus. Maawa na kayo, mga igme. Magulang din kayo. Gusto ko lang marinig ang boses ng aking mga anak. Ayan. Umulan na. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Umuwi ka na. Maawa kaya si Igme kay Emelita? Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa mahalagang papel na Emelita. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Buboy Salonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito ay mula sa madamdaming panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Emelita,
Muling magbubukas ang pintuan ng langit dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan. Narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan. Napakalakas pa rin ang ulan. Ano kaya ginagawa ni Emelita ngayon? Tinext ko siya kanina pero hanggang ngayon wala siyang sagot. Alam ko na. Tatawagan ko siya. Sana sagutin niya ang cellphone niya. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman ang kalagayan niya. Bakit ganun? Wala akong sumasagot. Kinakabahan ako. Ang mabuti pa, si Aling Iska na lamang ang tatawagan ko. Ibinigay niya sa akin ang number niya. Magagamit ko ito para malaman kong kalagayan ni Emelita. Tatawagan ko na siya. Emelita? Emelita, basang-basa siya at nanginginig sa ginaw. Emelita? Emelita, gumising ka. Emelita. Fernando. Ako nga. Sinabi sa akin ni Aling Iska na nagpunta ka rito kina Tita Agatha. Kaya sinundan kita. Si Mang Igme. Si Mang Igme. Bakit? Fernando. Anong ginawa sa iyo ni mga Igme? Hindi niya ako pinatuloy sa bahay. Hindi niya rin binigay sa akin kahit cellphone number ni Doña Agatha. Kahit pa nagmako ako. Halika na. Iuwi na kita sa inyo. Dapat makapagpalit ka ng damit. Baka magkasakit ka. Sina Daryl at Grace. Kailangan ko sila. Lalong hindi mo sila makikita kung magkakasakit ka. Kaya huwag mong hayaang mangyari yon. Kumusta na ho siya, Aling Iska? O ayan, nakapagbihis na siya. Pinainom ko na rin ang gamot sa lagnat. Nagapan ko na kasi baka lagnatin na maya-maya dahil sa nangyari sa kanya. Salamat po sa tulong. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko siya mapupuntahan kina Tita Agatha. Ay, naku, kawawang Emelita. Ina rin ako, kaya alam ko, napakasakit at napakahirap ng kanyang pinagdaraanan. Kung alam ko lang na itong balak ni Tita Agatha, nakagawa sana ako ng paraan para hindi magtagumpay yan. Sinisisi ko rin ang sarili ko sa nangyari. Dahil naniwala ako sa pagkukunwari ng donyang yun. Wala na ho tayong magagawa. Nagtagumpay na si Tita. Ang magagawa na lang natin, tulungan si Emelita na magpakatatag. Di ako naniniwala sa mga sinabi ni Lola. Iloloko niya lang kami. Alam ko, di kami magagawang ibenta ni Inay. Mahal na mahal niya kami. Kailangan makagawa ako ng paraan para makausap ko si Inay. Pero paano? Wala naman akong cellphone. Kung kukunin ko naman yung cellphone ni Lola Agatha, sigurado nahihirapan ako. Kasi palagi niyang dala yun. Tsaka parang ang hirap gamitin nun. Ano kayang gagawin ko? Alam ko na.
Hihiramin ko yung cellphone nung kasama namin dito sa bahay. Tama. Hanap lang ako ng magandang tiyempo. At yun, ang gagawin ko. Balikan natin ang kasaysayan ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit. Dito pa rin sa ating dulang. Mga ginintuang kasaysayan. Hello, Ingme. Agata, kumusta na po kayo riyan? Kumusta na po ang mga bata? Ayos naman kami rito. Patuloy ang magandang resulta ng gamot ang ginagawa kay Grace. Natural. Dahil magagaling na doktor ang kinuha ko para sa aking apo. Kaya dapat lang na gumaling siya. Ano naman ang balita dyan? Ilang araw na pong hindi nagpupunta din ni si Emelita. Kutob ko, nagkasakit. Dahil naligo siya sa malakas na ulan nung huling punta niya rito. Di lalong mabuti. Gusto ko nga, mamatay na siya. Doña Agata. Yon ang dapat sapitin ng hampas lupa at mga agaw ng katulad niya. Ang mamatay. Pero tinutulungan pa rin ho siya ni Fernando. Hayaan mo lamang ang lalaking yun. Wala naman siyang magagawa laban sa akin. Hindi niya ako kaya. Oh, malungkot ka na naman, Emelita. Aning Iska, Matagal ka nang hindi nagtitinda. Maging ang mga suki mo sa iyong mga kakanin, tinatanong na ako. Kailan ka raw magtitinda uli? ewan ko, hindi ko alam. Ewan ko kung makakaya ko pa ngayong magtinda. Ikaw ay tatanungin ko, ha? Gusto ko sumagot ka ng taos sa iyong puso. Ikaw ba'y nawawalan na ng tiwala at pag-asa sa magagawa ng Diyos? Hindi po. Dahil mula nung bata ako, Diyos nang naging kaagapay ko. Lalo na po nung maulila ako sa mga magulang. Kung ganon, patulayan mo. Magpakatatag ka. Magtrabaho muli. Isipin mo na lamang na kung malayo man sa iyo ang iyong mga anak, tiyak na pinagagamot na ng donyang yun ang iyong si Grace. Ayun o talaga ang gusto ko mangyari. Gusto ko pong mabuhay ang mga anak ko. Kaya nga, iyon ang panghawakan mo, na mabubuhay ang iyong anak. At sa tulong ng Diyos, ay muli kayong magkikita ng iyong mga anak. Totoo nga palang ibinalita sa akin ni Aling Iska. Nagtitinda ka na uli. Oo, Fernando. Naisip ko kasi, tama kayo. Kailangan ko maging matatag at paghandaan ang muling pagkikita namin ng aking kambal. Tama yan. Masaya ako sa nakikita kong pagbabago mo. Napakasakit at napakahirap nitong pinagdaraanan ko. Pero umiikot pa rin ang mundo. Kaya hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Ganyan nga, Emelita. Patuloy kang lumaban sa buhay. At naririto lang ako na laging makakasama mo. Balikan natin ang kasaysayan ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit.
Dito pa rin sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ang dami mo na naman dala para kay Emelita. Kailangan niya mga ito. Kaya binili ko para matulungan siya. Ako'y natutuwa sa iyo. Patuloy ang pagtulong mo kay Emelita. Kahit na nga, 1 taon na rin pumanaw si Lorenzo na kaibigan mo. Dahil kaibigan na rin ang turing ko kay Emelita. Naisip ko lang. Hindi ba't binata ka pa hanggang ngayon? Ha? Oo. Bakit? Ibig ko sabihin, imposible naman na walang magkagusto sa iyo. Gwapo ka, may magandang pag-uugali, at may kaya sa buhay. Sa totoo lang po, Aling Iska, wala akong magustuhan sa mga babaeng nakikilala ko. Oh, talaga? Aling Iska? Baka naman may itinitibok na ang iyong puso. Kaya ayaw na nitong umibig pa sa ibang babae. Kahit anong basa ko dito sa business magazine, hindi ko maintindihan ang topic. Ang pagtatanong ni Aling Iska kanina, ang pumapasok sa isip ko. Pakiramdam ko, nagdududa na siya sa sobrang pagiging malapit ko kay Emelita. Si Emelita, alam ko, kahit kumikilos na siya, naroon pa rin ang sakit sa kanyang puso. Gusto kong mapasaya siya. At ang higit na makapagpapasaya sa kanya ay ang malaman ang cellphone number ni Tita Agatha upang makabalita sa kanyang mga anak. Kailangan matulungan ko siya. Pero tinanong ko na ang mga kakilala ko na maaaring nakakaalam din ang number ni Tita, pero wala rin silang maibigay sa akin. Dahil hindi na rin daw nila matawagan si Tita. Si Mang Igme, pupuntahan ko siya. Sa pagkakataong ito, akong mag-isang haharap sa kanya. Si Fernando. Siya ang bisita ko. Bakit pinapasok ni Diday ang lalaking ito? Mang Igme! Ba't ka na pa rito? Anong kailangan mo? Gusto ko po sana kayo makausap Tungkol saan? tungkol sa tunay na nangyari sa kambal ni Emelita. Lalo na kay Daryl. Makulit ka rin pala tulad ni Emelita. Sinabi ko na hindi ko alam. Si Grace kinuha ni Tita upang ipagamot. Ginamit niyang paraan yun upang tuluyang mailayo ang bata sa kanyang ina. Tama ako, hindi ba? Ang importante, makaligtas si Grace sa kanyang malubhang sakit. At hindi kayang gawin yun ni Emelita dahil mahirap lang siya. Kaya tama lang na si Doña Agatha ang kumuha sa bata. Pero bakit pati si Daryl? Inilayo niya para gumante, hindi ba? Ay, kung yun ang iniisip mo, di ganun na nga. Awang-awa ako kay Emelita. Halos hindi niya makaya ang sakit na ginawa ni Tita Agatha. Kaya pakiusap mga Igme. Ibigay niyo sa akin kahit ang cellphone number lang ni Tita para naman makausap ni Emelita kahit si Daryl nang mabawasan ang kanyang lungkot. Hindi maaari. Di ako naman ang pagagalitan daw niya Agatha pag ginawa ko yun. Kaya umalis ka na lang. Umalis ka na lang! Anong magaganap sa tagpong yon?
Mga nagsiganap, si Kit Del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa mahalagang papel na Emelita. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Buboy Salonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito ay mula sa madamdaming panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Emelita, muling magbubukas ang pintuan ng langit dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan. Narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan. Ibigay niyo sa akin ang number ni Tita Agatha. Bernardo, bitiwan mo ang braso ko. Nasasaktan ako. Hindi ko ito bibitiwan hanggat hindi niyo binibigay sa akin ang hinihingi ko. Barumbado ka rin palang tulad ng mga mahirap na kaibigan mo. Mga igme! Nahawa ka na rin sa pangit na ugali ni Emelita. Hindi totoo yan. Mabait siya. Kaya nga madali niyong naloko. Bitiwan. Alba, bibitiwan mo ba ako? Sasabihin ko kay Diday na pakawala ng mga aso ni Doña Agatha para lapahin ka. Alalahanin mo, narito ka sa bahay ni Doña Agatha. Kaya maaari ka namin kasuhan. At kahit ano, maaari din namin gawin sa'yo. Ginawa niya yon? Opo, Doña Agatha. Akala ko talaga sasaktan niya ako eh. Siguro naisip din niya na wala siya sa tamang lugar para gawin yun. Kaya umalis na lang siyang galit. Ginagalit ako ng lalaking yun. Malamang inutusan siya na walang hiyang si Emelita para gawin sa iyo yon. Siguro nga ho. At sumunod naman si Fernando. Sinasagad ng lalaking yan ang pasensya ko. Mabuti nga't nalimot ko na ang sama ng loob ko sa kanya. Dahil sa pagkonsinting niya sa relasyon ni na Lorenzo at ang walang hiya si Emelita. Gumagawa na naman siya ngayon ay kagagalit ko. Paano yun? Baka balikan niya ako. Huwag ka matakot. Kapag bumalik siya dyan, huwag niyo nang papasukin kahit mag-isa lamang siya. At pag nang gulo, tawagan niyo ang guard ng subdivision. Opo, sige po. Si Didayo kasi pinapasok pa lalaking yun dito. Isa pa ang tangang yun. Sabihin mo sa kanya, ha? Kapag inulit pa niya ang katangahan niya, palalayasin ko na siya dyan. Masusunod po. O, sige na. May mga gagawin pa ako. Bye. Bakit ba sobra ang pagbabalasakit mo sa hampas lupang sa Emelita, Fernando? Bakit? Ginawa mo yun, Fernando? Opo. Sa kagustuhan ko matulungan si Emelita. Eh, hindi mo dapat ginawa yun. Maaari kang mapahamak. Oo nga. Tama si Aling Iska, Fernando. Nariyan ka pala, Emelita. Oo. Maaga na ubos yung tinda ko, kaya umuwi na ako. At narinig ko yung inyong pag-uusap. Mabuti, hindi ka pinakain ni Mang Igmi doon sa aso ni Doña Agatha. Nagalit na kasi ako dahil doon sa mga sinabi niya. Naku, huwag mo na uulitin yun. Siya nga naman. Mapapahamak ka. Lalo na at nasa loob ka ng bahay ni Doña Agatha. Pag may nangyari sa'yo, sisisihin ko sarili ko. Kasi, alam kong dahil sa kagustuhan mong matulungan ako, kaya ka napahamak. Pasensya na. Hayaan mo. Mag-iisip na lamang ako ng ibang paraan para matulungan ka. Diyos ko. Nandito po ako muli sa inyong banal na harapan. Nagpapatuloy ng pasasalamat sa pag-iingat mo sa akin. Hindi po ako nagsasawang ilapit sa iyo. Ang
ang aking mga anak. Diyos ko. Saan man sila nandun ngayon? Ang pakiusap ko lang po, ingatan mo po sila. Naway, ibalik mo na po sila sa akin. Sabik na po ako sa kanila. Huwag po sana nila akong makakalimutan. Si Grace, sana'y ganap na po siyang magaling sa kanyang karamdaman. At sana rin wala nang mapahamak dahil sa pagtulong sa akin. Naaawa na po kasi ko kay Fernando. Napakabait niyang tao. Laging nakaalalay sa akin. At sana dumating ang panahon na masuklian ko rin ang kanyang kabutihan. Balikan natin ang kasaysayan ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit. Dito pa rin sa ating dulang. Mga ginintuang kasaysayan. Di ako makakuha ng tiyempo para makahiram ng cellphone at matawagan ko si inay. Ano kayang dapat kong gawin? Siguro kailangan maging mabait ako kay Lola. Yung kunyari, naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Kunwari, sinusunod ko na siya. Para hindi niya na ako laging bantayan. Diyos ganun, matatawagan ko na si inay. Tama. Ganun ang gagawin ko. Daryl? Apo? Halika na. Sabay na tayo mag-dinner. Masarap ang ipinahanda kong dinner natin. Ngayon ko nasisimulan yung bala ko. Daryl? Sige po, Lola. Susunod na po ako sa inyo. Salamat naman at hindi mo ko tinanggihan ngayon. Bueno, hihintayin kita sa dining room. Opo. Parang iba na ngayon si Daryl. Sasabayan pa niya akong kumain. Siguro may epekto na yung mga sinabi ko sa kanya. Nagsisimula na siyang magalit sa kanyang ina. Konti lang po yung ititinda ko, Aling Iska, para siguradong maubos kahit umuulan. Ay, tama ka. Tama yan. May bagyo kasi ngayon. Kaya madalas umulan ng malakas. Abay, balita nga. Sa makalawang magla-landfall dito sa atin ang malakas na bagyo. Ganun ho ba? Oo. Hindi kasi ako nakakapakinig ng balita. Wala ko kasi ako radyo. Ay, dapat magkaroon ka ng radyo. Makatutulong din yon upang malibang ka. Malalaman mo pa ang mga balita sa ating bansa. Sige ho, bukas. Susubukan kong bumili ng radyo. Sa makalawa, huwag ka nang aalis. Ho? Malakas daw ang bagyong parating. Habay, iayos mo ang mga gamit mo at makabahain ka rito. Mukhang ayos itong nabili kong radyo. Sana totoo yung sinabi ng tindera na matibay ito. Tama si Aling Iska.
Makatutulong ito para mas malibang ako. Marami akong mapapakinggan dito. Uy, si Mang Igme, naghabang ng masasakyan. Pagkakataon ko na ito para makausap siya. Lalapitan ko. Mang Igme! Mang Igme, sandali lang ho. Kakausapin ko lang kayo. Mang Igme, sandali lang. Huwag kayong umalis. Mang Igme! Balikan natin ang kasaysayan ni Emelita. Muling magbubukas ang pintuan ng langit. Dito pa rin sa ating dulang. Mga ginintuang kasaysayan. Salamat. Narito na ako sa malaking bahay. Napagod ako sa pag-iwas kay Emelita. Hilingal ako. Kaya ko ba naman makikita niya ako sa lugar na yon? Buti na lang at hindi niya ako inabutan. Yun nga lang, sumakit ang mga bintit pa ako sa pagtakbo. Ay nako. Oh, pambihira talaga. Nakakainis. Fernando, Emelita, bakit ka umiiyak? Sabi ni Aling Iska nang dumating ako, bumili ka raw ng radyo. May nangyari ba sa daan? nakita ko kasi si Mang Igme nung pauwi ako. Nagkausap kayo? Sinaktan ka niya? Sabihin mo sa akin. Hindi niya ako sinaktan. Kaya ako umiiyak. Kasi kahit hinabol ko siya, hindi ko pa rin siya nakausap. Iniwasan niya ako. Huwag mo na siyang tanongin nila. Wala talaga tayong maaasahang tulong sa matandang yun. Kasabot siya ni Tita Agata sa lahat niyang masasamang plano laban sa'yo. Nangihinayang ako. Pagkakataon ko na sana yun para matanong ko siya. Pero wala pa rin nangyari. Huwag ka na umiyak. Kahit naman lalapitan mo siya, hindi pa rin siya magsasabi ng totoo sa'yo. Dahil iyon ang utos sa kanya. Emelita, Aling Iska, bakit napasugod kayo dito? Napakalakas ng ulan. para kunin ka. Ay, itong ka na muna sa amin. Malakas ang bagyong ito, tiyak na babain ka dito. Pero hindi ko po pwedeng iwan yung mga gamit namin. Ang gamit maaari pang bilhin. May babalik pa yan. Pero ang buhay kapag nawala, ay talagang wala na. Aling Iska... Ay, sumama ka sa akin. Sige na, habang may panahon pa, nagsisimula na bumaha. Oy, tignan mo! Maawa ka sa sarili mo, Emelita. Kung talagang gusto mo pang makita ang mga anak mo, iingatan mo ang buhay mo! Yes! Hiram ko din ang cellphone ng katulong ni Lola dito sa bahay. Sabi ko maglalaro lang ako. Buti naniwala. At buti din, hindi na ako sobrang binabantayan ni Lola. Kaya mas nakakakilos na ako ng maayos. Ngayon, pagtatawagan ko na si Inay, memorize ko naman yung number niya eh. Kaya makakausap ko na siya ngayon. Oh, Inay, miss na kita. Miss na miss ka na namin ni Grace. Magkausap nga kaya ang mag-ina. Mga nagsiganap, si Kit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz,
at Rosana Villegas sa mahalagang papel na Emelita. Sound effects Jerry Mucha. Technical supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director Buboy Salonga. Production assistant Anching Cruz. Ito ay mula sa madamdaming panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Emelita, muling magbubukas ang pintuan ng langit dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan.